Nang maniwala po sa kwento ni Kaufman. Hindi yan na obra na mga style ninyo. Yan siguro mga kababayan yung rason bakit sinabi ni Sarah na pinagbawalan sila na magkwento kung ano yung sitwasyon ni Digong sa loob ng kulungan para makabuelo kung anong maniobra at kwento itong si Kaufman tungkol sa kalagayan ni Digong sa kulungan. Ito na yung naisip ni Kaufman na depensa para hindi ma-incriminate ni Digong yung kanyang sarili during the trial tulad ng investigation sa Senado, hearing sa Kongreso na ang ginawa ni Digong, nilaglag pati si Bato de la Rosa. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Alpay. So ang usong sakit ngayon mga kababayan, sakit na kalimot, amnesia. Yan biglang nagka-amnesia si Digong. Buti pa mga kababayan si Juan Ponce Enrile, more than 100 years na, panahon pa ng dinosaurs mga kababayan. Grabe naman na niya, Mr. Yung panahon pa ng dinosaurs, pinanganak si Enrile. Muntik na, nasa panahon ng dinosaurs mga kababayan, pero very sharp pa ang kanyang memory, ang kanyang pag-iisip, kahit nagkakaso din. Di ba? Yung promulgation nga, medyo na-postpone yung promulgation. Yan Sandigan Bayan defers ruling on Enrile Graft case to October 24. Yung sa pork barrel scam, 172 million in public funds tied to the pork barrel scam, na postpone yung pagpalabas ng desisyon. Pero si Enrile po, very sharp yung pag-iisip. Walang dumapong kalimot. Si Digong po, biglang dinapuan ng kalimot. Pati yung kanyang anak na si Sarah, nakalimutang mag-attend ng budget hearing ng Office of the Vice President. Pati yung mga kalyado niya, mga kababayan, si Jinggoy, may kalimot din. Hindi daw niya kilala itong si Mina. Yung sinasabi ni Ping Lacson, meron kaming CCTV footage na dumalaw dito. Ang WJ Construction, ang pangalan yata ay Mina. Biglang dumipensa si Jinggoy. I'm very confident na yung CCTV kung saan pumunta yan, Mina na yan, siguradong hindi sa office ko. Nakalimutan yung nag-deliver. O ito pa yung isa, si Joel Villanueva. Nakalimutan niyang kilala niya si Engineer Alcantara. Ay, ito pala si asan dito si Joel Villanueva? Ito yatang nakamas. Yan November 24, 2021. Post yan ni Joel Villanueva. Pero sabi niya doon sa Senado, wala akong kilala kahit isa sa kanila. O sa kanila mga kababayan ang sakit na kalimot. Si Digong, bigla na lang nagka-amnesia nang papalapit na yung confirmation hearing, nakakuha ng rason para hindi matuloy. Yan sabi dito, ICC prosecution makikipag-ugnayan sa medical experts sa memory loss ni Digong. The prosecution is in the process of engaging its own experts to assist in determining Mr. Duterte's fitness to participate in the pre-trial proceedings and to stand trial. Ito'y matapos na magsumite ng kanilang defense team ni Digong para sa indefinite adjournment dahil sa lumalalang kalagayan daw ng kanilang Pangulo, ng dating Pangulo, sa dahilan upang maging not fit sa to stand trial. Sabi po ng prosecution, while the defense report
While the defense reports raise concerns regarding Mr. Duterte's fitness to stand trial, they are not sufficient on their own to form the basis of the chamber's decision on the matter. Saad sa dokumentong isinumite ng prosekusyon na may pitsang September 11 kahapon lang, 2025. An additional medical evaluation of Mr. Duterte is necessary because the prosecution disputes the defense position that Mr. Duterte is not fit to stand trial in currently untested findings of the defense experts. Saad ng prosecution. Tama, alangan man paniwalaan natin yung sinasabi ng abogado niya. Na yung abogado niya, hindi man po expert hindi man doktor, abogado nga eh. Malamang nagdadrama lang mga kababayan si Digong. Mahilig sa drama si Digong. Ang mga Duterte, napakahilig sa ganyan. Maniwala pa ba tayo sa mga sinasabi nila? Yes, sabi ni Jansky Ansay, lumang tugtugin na yan. Opo, sabi ni Vilo na, suriing mabuti para makasiguro na maayos siya at hindi lang paniwalaan agad-agad. Sabi ni Fredelito, pagkunwari lang yan para di siya mag-isa sa hukuman. Walang maniwala po sa kwento ni Kaufman. Hindi yan na obra na mga style ninyo. Yan siguro mga kababayan yung rason bakit sinabi ni Sara na pinagbawalan sila na magkwento kung ano yung sitwasyon ni Digong sa loob ng kulungan para makabuelo kung anong maniobra at kwento itong si Kaufman tungkol sa kalagayan ni Digong sa kulungan. Ito na yung naisip ni Kaufman na depensa para hindi ma-incriminate ni Digong yung kanyang sarili during the trial tulad ng investigation sa Senado, hearing sa Kongreso na ang ginawa ni Digong, nilaglag pati si Bato de la Rosa. Yan na niya. Death squad din yan. Tawanan yung yung mga nasa likod. Tulala si Bato nang ituro ni Digong na death squad niya yan. Yun malamang ang gawin ni Digong. Ipapahamak niya yung sarili niya doon dahil sa kayabangan po. O ito yung anak, nagka-amnesia rin. OBP budget hearing deferred. BP Duterte vows to appear on September 16. Absent kanina, nakalimutan siguro na may hearing yung Congress. May budget hearing para sa Office of the Vice President. Walang dumating po. O talagang sinadya para bastusin yung Congress. Sino man niya kayo? Nananadya po. Kaya sabi ng mga netizens po, ayan na naman, hindi na naman kayang i-defend kung paano naglustay ng kabanang bayan. Malamang. Kasi siguradong tatanungin siya doon. Or kung hindi, kung sinong representative, si Sulaika Lopez, yung yusik niya, kailangang i-defend. Lalo pa, inamin ng Office of the Vice President, kaya yung nagpa-press con, para may rason sila. Nireport ko na baga niya, yung gastos sa travel, 20 million plus. Para yung nagtatanong lang, yung mga members ng media na selected nila, pinili lang kung sino yung magtatanong. Yan ang strategy po ni Sara Duterte. Mag-iimbita sa press con. Pero, dapat, yung mga friendly sa kanilang mga reporters, yun lang ang a-attend. Pipiliin nila yung magtatanong. Ganun po. But anyway, siguradong itatanong pa rin. Bakit umabot sa 20 million yung gastos sa travel expenses, local and international? At siyempre, itatanong sa kanya, anong gains ng mamamayang Pilipino sa mga travel na kanyang ginawa sa iba-ibang bansa? Anong pakinabang at bakit napakalaki ng gastos sa security, expenses para sa travel ng kanyang security? Di ba po? Kaya sabi ni Epifanio Salvador, kung hindi naman nagtatrabaho para sa bansa, huwag nang bigyan ng budget, pasweldoan na lang ang mga staff kasama si Sara. Bakit? Ano daw dahilan? Sabi ni Richard Garcia. Baka may sakit, nakakaawa naman. Sabi ni Maymay Prada, mag-resign ka na lang, wala ka namang silbi.
Tama, dapat sana mag-resign na po si Sara Duterte kasi hindi man nagtatrabaho para sa ating bansa. Yung nakita nating trabaho, ang mga staff niya, hindi man na trabaho nila yun. Nag-tree planting po. Trabaho ng DNR yun. Di ba? Gaya sabi ni Representative Antonio Tino, to see is to believe niya. Kung mag-a-attend ba sa September 16. Sabi niya, sa media, panay ang pahayag niya na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago at handa siyang humarap sa proper venue. Pero sabi dito sa balita, bagamat no show ang mga OBP official, sinabi naman ni House Committee on Appropriations Vice Chairman Jose Pipito Alvarez na tiniyak ni BP Sara na dadalo ito sa susunod na budget hearing sa Martes, September 16. Nagpasya si Alvarez na pawiin na lang ang mga tauhan ng OBP nang malaman niya na hindi makakadalo si BP Sara at Zuleika Lopez sa pagdinig. Again, sabi po ni ACA Party List Representative Antonio Tino, lubos na pagka-dismay ako. Nananadya po. Siguro strategy niya para limbawa zero budget siya ng Congress. Iyon ang gagamitin niya para gatungan yung mga supporters niya na mag-alsa. Sige po panggantong ng mga supporters niya po na gayahin na yung Indonesia at Nepal. Ganon. Yung ating mga congressmen po, mahaba ang pasensya. Hindi sila pabibiktima sa mga spin ng kampo ng Duterte para gatungan ang emosyon ng mga tao. O ito yung naging hearing kanina. With consistent with the tradition of the House na dapat head of agency or the very least USIC ang pumunta dito to defend the budget of the agency. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganoon din kung wala si Yusek Zuleika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. So, 3 araw lang ang meron tayo next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Therefore, since meron silang hearing sa Senado on Monday, Tuesday ang napili nila. So, ganun po ang istorya. That's why, for the record, the invitation to attend the budget hearing of the Office of the Vice President was addressed to the Honorable Vice President Sara Duterte with attention to Undersecretary Zuleika Lopez, Chief of Staff, respectfully inviting the Vice President or her duly authorized representative and the senior officials of the OBP. And after this, before 12 o'clock, I was assured that the Vice President will be present herself on Tuesday. So, knowing that, if there's any question on the floor, I'm willing to answer. Mr. Chair, we in the minority set to extend to the office of the Vice President our tradition to give parliamentary courtesy to the office. But due to the technicalities, as explained by the Chair, I move that the committee defer consideration of the budget of the office of the Vice President until Tuesday. There's a second? So move, Mr. It Speaker. has been moved and seconded that the hearing for the office of the Vice President be moved on next week, Tuesday at the very least. Mr. Chair, Mr. Chair, just a manifestation before we... manifestation, Mr. Mr. Chair. Okay na? Jack pa kayo kung sino pwede. Just a manifestation. I support To the elderly. Congressman Ong, Thank you, Mr. Chair. Special discount for senior citizens. Correct. Mr. Chair, I appreciate and support the statement from the minority that they are willing to accord the parliamentary courtesy
due to co-equal branch of government. This practice has been practiced since time immemorial here in this Congress, and this originated from the British Parliament, which was adopted even to the colonies of the British Islands that time. So I support and I thank the statement from the minority. So next week, I hope that we will be granting the same parliamentary courtesy to the office of the Vice President, the second highest position of the government. Duly Thank you. noted. Thank you, Mr. Chair. Daghan salamat. Mr. Chair. Representative Tenyo, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una po, with due respect to Go. my fellow member of the minority, hindi po buong minorya ang sumasang-ayon dun sa pag-extend ng parliamentary courtesy, whether sa Office of the President or sa Office of the Vice President. During the hearing of briefing for the budget of the Office of the President, inilinaw po natin yon, di ba? Na lalo pa ngayon, hindi po panahon para sa parliamentary courtesy. No, Pangulo mismo sabi niya, mahiya naman kayo, o dapat mahiya lahat ng nasa gobyerno kasama ang presidente at ang vice presidente. Ibig sabihin, kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. Sangayon tayo dito kay sa puntong ito kay ACT Party List Representative Antonio Tinio. Unang-una, yung Office of the Vice President at yung Vice Presidente, wala nga ang courtesy sa Congress. Pagkatapos, magdedemand po ng courtesy. Magdedemand siya ng courtesy sa Office of the Vice President or sa Vice Presidente. Walang ganon. Kailangan ipaliwanag niya kung bakit humingi siya ng ganong budget, saan niya gagastusin. At dapat siyang matanong, paano niya ginastos yung budget niya noong nakarang taon. Ganon dapat. Kasi pera ng bayan yan, mga kababayan. Dapat ang paggastos nasa tama. So yun po yung unang punto. Pangalawang punto, nais ko lang pong magpahayag ng lubos na pagkadismaya pa rin. No? Kaya naman po nagkaroon tayo ng pag-defer dito dahil sa paabot o sa sulat mismo ng Office of the Vice President na direktor pa nga ang nakapirma na ang dadalo dito kahit hindi na nga yung Vice President, no? Pero ang minimum natin for Office of the President and Office of the Vice President, yung Chief of Staff, di ba? So in the case of the President, yung ang nandito ay ang Executive Secretary. So in the past, no, ang nagpunta rito yung mga Chief of Staff kung hindi pwede yung Vice President mismo. Pero sa sulat nila, ano po ba, ASEC po ba ang papupuntahin? An ASEC for budget. So again, sabi ko nga, nagpapahayag ang kinatawang ito ng lubos na pagkadismaya na hindi pa rin nagbabago ang Vice Presidente sa labas, no, sa media, panayang pahayag na handa siyang ipagtanggol ang kanyang budget at wala siyang tinatago, no, at handang humarap sa proper venue. Sa kaso po ng budget proposal for 2026, wala pong ibang proper venue kung hindi ang committee ito. No? Kaya again, lubos na pagkadismaya at sinabi ng ating Vice Chair na magpapakita raw ang Vice Presidente mismo sa Tuesday na, well, para sa akin, to see is to believe. No? So, hintayin natin yan. Mr. Chair. Maraming salamat. Noted yung mga manifestation mo, Congressman Tenyo. Mr. Chair, Yes. when I said the minority, what I mean is the majority of the minority. We Okay. respect the fact that kahit sa Duly gubat, noted. we respect the fact na kahit sa gubat may gwapo. Duly noted Thank you, po. Duly noted. Mr. Chair, just last manifestation from the independent, Pagbigyan natin ng majority, not pagbigyan natin minority. ng senior citizen from Mindanao.
From the independent, Mr. Chair, I would just like to make a manifestation. Just to explain the rationale why we do give this parliamentary courtesy to a co-equal branch of the government. I was already a congressman when VP Noli De Castro was vice president. I was the chairman of appropriations when VP Binay was the vice president. I was also chairman of the appropriations when VP Leni Robredo was vice president. Now, I am here also as a congressman when the VP is Sara Duterte. The parliamentary courtesy is only granted at the committee level. Why? The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. That's really the rationale on here. But there were instances when the higher official or the co-equal official, like the vice president, waived his or her parliamentary, I would say, parliamentary courtesy or parliamentary privilege. There were occasions in the past when the former vice presidents would say, thank you for giving me this parliamentary courtesy, but I will accept questions and I will answer the questions. Yun yung mga nangyari kaya nagkakaroon ng mga questions nung araw. This is just to share my experience, especially for the new congressmen who is just about to grasp what parliamentary courtesy is all about. There is no Chair? substitute for experience from the elderly. Mr. Chair, Yung mga previous presidents po, vice president pala, na binigyan ng parliamentary courtesy, karapat dapat yon na bigyan ng parliamentary courtesy kasi hindi waldas. At least may pakinabang yon kumpara dito sa presenting vice presidente na wala nang pakinabang, wala pang respeto sa Kongreso. O tingnan ninyo, hindi nag-attend after na sabihin niyang handa siya na i-defend yung budget pero absent. Siya yung nagdidikta ng terms. You see? So that is disrespect. Kasi ang pagrespeto po begets, respect begets respect. Respect is not asked, it is earned. Tama po? Yung mga actuations po, actions ni Sara, hindi man kare-respeto, katapos irerespeto ninyo. Yan ang mali, mga kababayan. Yung speaker, pinuno ng Kongreso, tinawag niya tambaluslos. Gusto pang ipapatay kasama yung ating Pangulo at si Lisa Marcos. Pagkatapos mag-extend kayo, you are the representatives of the people, mag-extend kayo ng respeto sa ganyang ugali ng isang tao, isang opisyal. Di ba unfair po, mga kababayan? Mr. Chair, a short manifestation as well. Yes, please, Kung go ahead. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Galing naman to sa Gen Z ng Kongreso. And siguro with all due respect as well to my colleagues in the House of Representatives. Una po, we take exception doon sa sinabi po na higher office ang President or Vice President. Sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. Tayo ay binigyan ng mandato to represent yung mga concerns nila, ng mga distrito natin, ng mga sektor natin. And sa sektor ng kabataan, ang pagtingin natin, we are living in exceptional times. And exceptional times call for exceptional measures. Ibig sabihin po nito, sa oras na ito na tinatanong ng taong bayan kung paano ba talaga ginagamit yung budget ng gobyerno para dapat sa hatid ng mga serbisyo, pero lumalabas ngayon na
sa iilan lang nabubulsa ito, dapat mas proactive po tayo sa pagbusisi ng iba't ibang aspeto ng budget. Correct. Na wala pong takas sa mata ng mga representante na hinalal para gawin po ang mga trabaho na ito. So similarly po, Mr. Chair, nagpapahayag din yung representation na ito ng dismaya no, doon sa naging developments nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds Correct. ni Vice President Sara Duterte. So, and other than this, nandiyan, and ito, we're hoping na for Tuesday, no, may sagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan Duly nagre-reflect noted. ito sa taong bayan. Yun lang po, Mr. Chair. I hope masagot po to the coming week, no? Pagka Correct. sumalang na po yung OVP. Okay, for the information of the new congressman, yung OBP confidential funds, alam ko po kung saan napunta. Dinala ko sa West Philippine Sea, nandun po, at pina-extend yung covered port doon at saka yung runway. So I'm a witness to that dahil doon pinadala yun. Mr. Chair, last 600 manifestation. May I? Except for doon sa 125. So, Congressman, Well, pwede last pa. manifestation, Mr. Chair. Sinabi mo na kanina last, so let's give. Last of the last. Let's give. Wala naman rito. Kung wala na, Pwede? last na yan, ha? Yeah. Oh, sige. Sandali lang, Mr. I Chair. give you 1 minute. Yes, Mr. Chair. Okay, You know, thank you. the tradition of granting parliamentary courtesy is one of the cherished and hallowed traditions of this House to strengthen the camaraderie, to strengthen the institution, Relationship. the coordination between the institutions, between the executive and the legislative. It does not mean that we have compromised accountability, transparency, because all questions can still be answered at the plenary. Again, as I have said, this is a long and cherished tradition which I believe should be maintained and should be continued not only by the House of Representatives but also on the other side. No? Senate also practices that. And Kalyado ka kasi. Siya nga yun. Unang-una, ibang-iba si Sara kaysa sa mga previous na Vice Presidente. Natatangi siya na walang modo. O, di ba? Pagkatapos, i-extend ka ng parliamentary courtesy sa taong walang modo. Ayaw ipaliwanag kung paano ginastos yung pera ng bayan. Hindi po pwede ang ganun po.